kamusta naman tayo lahat? Gusto mo dinamay ko na yung sarili ko sa pangangamusta, no? Oo, kasi hindi na natin alam kung okay pa ba tayo or hindi na. We, yun, inaanto ka na naman. Sabi ko naman sa'yo tigil-tigilan mong pagpupuyat. Diba? Lalo na pag may pogi dyan, Aminin mo kapag biglang may poging sumisilip, gumaganda yung araw mo. Tapos binigyan ka pa ng ganyang kembot. Pogi, sige na. Ay, ang saya kapag nakakauto tayo ng bata, ano. Yan sa mga naghahanap po ng ponggi. Ponggi! Single and ready to mingle po yan. Puntahan nyo na sa umaga si Baby Toby. Naghahanap po siya. Naghahanap siya ng chicks. Ng chicks! Ay, hello naman, kinukuya na nakapila dyan sa terminal. Nag-aantay ng jowa. Nakikipaglandian pa yan sa ka-office mate niya. Nasabi niya, friends lang daw sila, pero nakita ko sa fire exit. Charis! Di ba yung mga ganyang eksenahan, O kaya naman yung uuwi. Pero 2 butts muna tayo. Wow, 2 butts. With kasamang kiss sabay hug. Ayan. Diyan ka magaling. Masama ipapasundo ka pa ng jowa mo, ibubuk ka pa, di ba? Nandun yung isang bantay. Sasabihin mo, ay, hindi, kuya ko lang yun. Ay! Very Mark. Si Mark na tahimik lang. Hindi kikibo, hindi magre-reklamo, basta mahal ka lang. Ganun. Ay, nakakaloka. Eto, teka lang. Tingnan muna natin ang ating Facebook page. Nandiyan na ba kayo, guys? At kung nandyan ka na, sa mga wala pa, puntahan nyo lang Energy FM 1067. Okay? Yarn! Ready ka na ba sa ating story time? Kung ready ka na, ako hindi pa. Charis. Babati muna tayo dahil birthday ni Richard Olandria. Hello, Richard. I-share muna natin ang ating live. Let's share it because sharing is caring daw. Sharing is good. Pag sa mga bata, ganun no? Para maturuan mo na medyo magbigay ng konti. Sige na, sharing is nice, di ba, baby? Pero pag laki, doon mo na may explain na hindi sa lahat ng bagay ay magandang nag-share. Lalo na kung jowa. Kiss tayo sa sharing. Maghanap ka ng iyo. Huwag mo agawin yung sakin. At huwag mo ring lalandiin. Dahil di ka naman... Charis. Hindi init ang ulo natin. Eto na nga. Story time na tayo, mga bangga. At ngayon po ay Thursday. Saktong-sakto. Para sa araw na ito. Ang sabi, eto ngayon. Eto yung siste. Yung nakalimutan ko yung password ko. Hindi ko tuloy ma-open yung notes. Sorry na dahil nagpapabati to. Batiin na natin ngayon Nakalimutan ko Sinave ko pa rito. Happy birthday kay Jason and sa girlfriend niyang si Ana. Parehas daw sila ng birthday ngayon. Hello po. Nakikinig sa atin sa may Antipolo. Ayan. Batiin ko daw ng saktong alas 5. 5:35 na. Sorry. Happy birthday. Eto na, story time. Ang kwento, tungkol po sa isang babae na ngayon nagmamaktol, nagtatampo, ganyan ang sistema. Yung una akala ko simpleng tampo lang tipo nga, hindi na ako inaasikaso ng jowa ko, ganyan. Alam mo yun, yung common na problema ng mga magjojowa, no? Pero actually, humaba yung storya niya. Ang pinakatinutumpok niya dito, yung dati niyang parang Prince Charming, ganun ang effect. Alam mo yun, yung too good to be true talaga, na perfect, wala ka na masasabing pangit. Ngayon, kakompetisyon niya na. Ito yung pinakasinabi niya rito. Ngayon, ang tingin na sa akin ng aking jowa, kompetisyon. Porket natatapakan siya kasi mas malaki ang sweldo ko. Ako naman, never kong naramdaman yun. Yun ang sabi niya. Never niya daw naramdaman. Sure ka ba? Pero itong jowa niya, yung lalaki,
parang laging nayayamot sa tuwing ikukwento na meron siyang nagawa sa office or meron siyang nakuhang extra pera o kaya naman ay meron siyang naipundar. So itong si kuya ay medyo nakasimaklot kapag may mga good news lalo na tungkol sa pera. Ay ngayon, itong si ate mo girl ay nagtataka at nagtatanong kung mahal pa nga ba siya talaga or nabubwisit ng tuluyan sa kanya yung jowa niya. Okay, background ng story nila, no? Yun nga, typical magjowa sila na sobrang sweet palagi. Pinagbubuksan siya ng pinto, hinahatid sundo, close sa parents. Very likable itong si kuya. Pero lahat yun ay nagbago simula nang naging office girl si ate and marami na siyang nagawa sa life. Anong sabi natin dyan? Hindi naman tamad tong si kuya. Ang haba para basahin natin, ha? Anong gagawin daw? Ano na nga ba, ate? Ba't hindi tayo matuwa sa isa't isa, di ba? Ewan ko, no, sa ganyang mga bagay, kapag kunwari magjojowa na yung isa ay nagiging successful, bakit natin titignan as, kompetisyon? Hindi, di ba, dapat may inspire ka palalo na, uy, ang galing naman ng jowa ko, umaarangkada. Di gagayahin ko din para pareho kami, para marami kaming pera. Ba't sino ba sa huli ang makikinabang, di ba? Kayo rin namang dalawa. Hindi naman ibang tao. Buti sana kung medyo umpisa pa lang, ay nakakakita ka na ng red flag sa kanya. Na tipong hindi ka pinagsisilbihan, hindi ka bet. Bet ka naman, okay naman ang love life ninyo, love story ninyo. Diyan lang medyo nagkatalo nung nagkatrabaho ka, di ba ate? So si kuya, malamang, ewan ko, feeling ko personal na problema na yan. May pinagdadaanan siguro siya sa buhay. Baka midlife crisis, ganun. Hindi natin masabi, no? Pero, di ko usapin mo. Sabi mo, uy babe, anong problema natin? Parang nag-iba ka ngayon, ha? Nag-iba yung ihip ng hangin. Ano nang ganap mo? Merong perfect na example dyan yung kay Sarah Geronimo and kay Piolo Pascual. Kung saan naging magbanda sila, di ba? Yung kanta nyo ba, ano bang magmahal? Yun ba yun? Di ba? Ano yun? Paano bang magmahal? Ayoko na. Anong ayoko na? Eto na naman tayo. Maling kanta yung kinakanta ng kuya mo. Paano bang magmahal? Parati bang nasasaktan? Hayop kayo, no? Di ba yun? So, para meron kayong brief background. Narinig ko kahapon kay Kuya Chico. Ayaw nyo ng panty background. Sorry na, I'm a fan. Benta sa akin. So, ito na nga yung brief background dun sa kay Sarah Geronimo and kay Piolo na makaka-relate naman tayo, no? Si Piolo and si Sarah Geronimo ay magkabanda. So si Piolo, na-discover niya si Sarah Geronimo hanggang sa mas sumikat si Sarah sa kanya. Hindi ko makakalimutan yung eksena nila sa sasakyan, di ba? Na parang sinabi ni Piolo, sasakyan ko to. Ganyan. Sabi naman ni Sarah, bakit? Sino ba nagpapaayos ng aircon nito? Sino ba nagpapalinis nito? Di ba ako? Ayan na. Yung nagkasumbatan na sila na sinabi na ni Piolo, kung hindi dahil sa akin, wala ka. Ang tagal kong binuutong pangalan ko. Ganyan. Tapos sabi ni Sarah, sige, I quit. I quit from your band. Sabi gano'n. Hindi ko sure kung yun yung English, Quit na rin ako sa buhay mo. Parang gano'n. English kasi tinagalog ko na lang. So, nag-quit na si Sarah dahil nga itong si Piolo ay ang tingin na sa kanya, kompetisyon. Matapos ang isinakripisyo ni Sarah, di ba? Kara! Ni Sarah para kay Piolo. Nakakaloka. So, yun ang ending. Pero nakakaiyak din yun. Ewan ko, naapektuhan ako dun kasi nga, mahal naman siya. Pero talagang sumisikat si Sarah Wala tayong magagawa, di ba? Kumbaga, kung i-relate natin dito sa istorya nitong si ate girl and ni kuya, dapat matuwa ka kapag may achievement yung girlfriend mo. Kasi nga ang sinabi, yung ginagawa ninyo, mapa lalaki man or yung mapa babae, mag-share din naman kayo sa victory na yan Pareho rin kayong makikinabang. Kung talagang mahal nyo ang isa't isa, di ba? So yun lang, sayang lang no. Sayang naman yung relationship ninyo kung dahil lang dyan. Ewan ko.
Yung iba nga proud pa, ipopost pa di ba? Uy, ang galing ng ano ko, ng jowa ko, na-promote, ganyan. Uy, ang galing ng jowa ko, in fairness naman sa kanya, masaya kami. Ayun pa, isa rin na nagmamatter dyan yung paggagamit ninyo ng mga pronouns. Ewan ko, no, para sa akin lang, no, malaking bagay kapag ginagamit nyo yung salitang atin, namin, natin, di ba? Yung mga ganyan. Para hindi rin ma-feel ng partner ninyo na, di ikaw na lang lahat. Alam mo, masaya ako kasi meron na naman tayong na-achieve, ganyan. Oy, alam mo, masaya ako kasi sa future natin, ganito, ganon. Hindi yung pwedeng sasabihin mo lang na, ang galing ko, no. Alam mo, nakakatuwa talaga ako. Yung bubuhatin mo yung sarili mo na, di ba, ang sipag ko, no, hindi ako katulad mo. Siyempre. Medyo off naman yun sa ka-relationship mo kung puro ikaw na lang lagi. Yun ang kahalagahan din ng pag-appreciate yung mga salita na, alam mo yun, kahit papaano nakaka-comfort ng soul. Mahalaga rin yan na mapapansin mo yung maliliit na effort na ginagawa ng boyfriend or ng girlfriend mo na, uy, good job ka kahapon nakita ko yung ganito mo. Uy, kamusta sa office? Ganon, yung mga tanungan, di ba? Para at least nagiging parte ka ng buhay niya, ng routine niya, ng everyday na ginagawa niya sa life. Routine na, in-explain ko lang. O basahin natin yung mga hanash ninyo rito. Sabi, dapat huwag babanggitin about sa mga achievements ng bawat isa. Support each other na lang. Breakup playlist po ba yung kina Sarah G and Piolo Pascual? Yes, yun yung breakup playlist. Iniyakan ko yun, B. Diba? Ang cute kasi ng story. Very real na real. Yung pag-aaway nila doon, no? Oh well, Darwin Rosel dun sa wag babanggitin about sa mga achievements. Ako naman, parang maganda naman sinishare mo sa partner mo kung ano yung mga na-achieve mo. Depende lang yun kung paano niya tignan and kung paano mo i-deliver. Kung magsasabi ka naman ng achievement mo pero parang hinahamak mo yung partner mo at pinapalabas mo na, ikaw, wala ka pang na-achieve na kahit ano. Ay, yun ang ekis. Pero kung kunwari, sinishare mo sa kanya yung achievements mo as if na parang, uy, alam mo, dahil sa'yo yan kasi na-inspire mo ko. Diba? Pero syempre hindi ganun yung tono dahil di naman makatotohanan. Nay, alam mo, dahil sa'yo, ito yung nagawa ko. Baka sampaling kita ng tinidor. Siyempre sa totoong buhay, hindi naman kayo magkukwentuhan ng ganun. Alam mo ba, ikaw yung inspirasyon ko kung bakit ako bumabangon, ganyan. Gusto ko ng kape, yung puro. Diba? Yung casual lang na usap, paramdam mo lang sa kanya na meron rin siyang ambag sa buhay mo, ganyan. Sabi rito, dapat matuwa pa nga siya o kaya suportahan pa niya. Naiinggit ba siya sa glow up ng GF niya? Ayun, sayang naman ang kanilang pinagsamahan. Totoo, di ba? Hindi ka maiinggit sa partner mo. Dapat ikaw pa nga ang number 1 na cheerleader niya. Di ba? Oh my, ano yung cheerleader? Huwag na natin kantahin, hindi ko na makabisado. So yun lang yun, no? Ikaw ang number 1 na taga-suporta niya. Kasi syempre pag may partner na kayo, sabi nga you are my home, my safe place, ganyan. Magka-comfortable ka na magkwento ng tagumpay at ng pinakapangit na nangyari sa buhay mo. So, ganon. Galientes Mari, ha ha ha, you made my day, Sheena. Totoo naman, di ba? Hindi tayo magtsatsarutan dyan na, Alam mo ba? Masaya ako kasi ikaw yung nandyan para sa akin palagi. hindi naman ganon. Natural na kwentuhan lang. At huwag kayong mag-aaway. Kung mag-aaway rin lang kayo, magsuntukan na kayo at mag-break. Huwag na kayong magjawaan. Okay, yun lang. Huwag kayong magpasiklaban. Pareho kayong umangat ng umangat dahil kayo rin naman dalawang makikinabang dyan. Kung kayo ay magiging mag-asawa, o diba? Eh di congratulations. Hello po kay Emmy. Palagi na lang umaasa. In fairness sa apelido B.
Talagang may pamining. Sa Quezon City, hindi pa rin po nagbabago ang boses mo since napakinggan kita noong September 2015. Actually, pati yung height ko hindi pa rin nagbago, B. Oo. Mga ilang taon ko nang pinapanalangin na lumaki ng konti. Wala talaga eh. Hindi lumalaki yung boses tsaka yung height. Hi kay Roy Pichay, Marivic Santiago, Carlola Gurin. Sa Tagum City of Davao del Norte, shoutout daw B. Hi B. And kay Loha Hector Hennessy, Yari Santos, hello. Oh, wag na kayo mag-aano ng mga apelido nyo kung ano na naman mabasa ko dyan ha. Ayun lang, good luck sa'yo ate girl and kuya boy. Usap lang yan, konting lambing. Baka na-stress lang si kuya boy sa work. Ha? Ikis mo ate, tapos ilibre mo ng samgyup. Ganon yun. Huwag kayong matitreten, lalo na kapag babae, nagagalit kayo. Ano ba? Hindi na uso ngayon na pag lalaki kailangan kayo yung mas asensado o kayo yung mas malaki yung sweldo. Hindi. Okay lang yung kung pantay kayo o kung mas malaki sweldo ng babae. Ano ngayon? Basta mahal nyo isa't isa, nakikinabang kayo doon. Di period. At dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya ang masasabi ko sa inyo ay, ano ba ang drama nyo? Palakpak lang tayo ng palakpak. Para masaya. Bukas ulit pangga, magkarinigan tayo at magdaldalan. Kasama ko na si partner Jimbo. Kung hindi pa siya bukas. Uy! Charis! Buhay si Jimbo kayo naman. Hello! Rowena Yuson, hello po. Susunod na, the Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico. Kaya naman, kapit lang kayo at walang maglilipat, okay? At nakasama't nakapiling ninyo, nag-iisa ang pabebot na si Sheena. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo ng number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo.